Ito po si Brother Dave ang nagsasabi sa inyo. Title, The Way to Eternal Life. Ito po si Brother Dave. It is our duty as the sons and daughters. Upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya, araw at oras na naman ang sa atin ay binigay ng ating. Magandang araw po muli sa lahat ng ating kapatiran na patuloy na sumusubaybay dito sa ating YouTube channel, The Way to Eternal Life. Ito po si Brother Dave, nagsasabi sa inyong magandang araw at sana lahat tayo pinagpapala ng ating Panginoon Diyos. At lahat tayong kanyang mga lingkod, sabi niya, hindi niya tayo pababayaan o iiwanan. Yan po ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo po, sa araw na ito ay tayo po ay patuloy na mag-aaral sa kanyang mga salita, no? Tayo po ngayon ay nasa lesson 9 na ng 1 Peter, ang mga sulat ni Pedro sa mga unang Kristiyano noong panahon ng mga apostol. 64 AD, nung ito po ay sinulat sa Babylonia. Hindi po sa Jerusalem, nasa Babylonia po si Apostol Pedro, nakapanahon na yun. At ang title po ng ating pag-aaralan ngayon sa araw na ito, Longing for the Pure Milk of the Word. Ano po yung longing? Paghahanap ng purong gatas ng salita ng Diyos. So napakaganda po ng topic natin sa araw na ito. At last time po ay yung lesson 8 ay the everlasting Word of God, ang ating pinag-usapan, ang walang hanggang salita ng Diyos. At ngayon naman po ay longing. Longing, yung paghahanap natin sa purong salita, sa purong gatas na salita ng ating Panginoon Diyos. Nasa chapter 2 na po na tayo ng 1 Peter, chapter 2, verse 1 to 3. No? At ito po sinasabi sa verse 1. Kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. Ano raw po? Talikuran na natin ang lahat ng kasamaan. Ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Pakinggan po natin ulit. Talikuran, alin? Kasamaan. Pag sinabi pong kasamaan, ito po yung mga kasalanan. No? Kalimutan natin ang lahat ng klaseng kasamaan. Kung tayo po ay mapandaraya, kalimutan na po natin yan. Alisin na po natin sa ating sarili ang pandaraya. Alam niyo po, minsan, mga kapatid, ang kadalasan dinaraya mo, sarili mo. Dumadaya ka sa iyong sarili. Pinaniniwala mo ang iyong sarili na hindi mo na ginagawa ang mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Pero sa kabila niyan, ginagawa mo, kapatid. Tayo ay nangdaraya sa ating sarili. Pero sa Panginoon, hindi po tayo pwede makapandaya. No? Hindi tayo pwede, sabi niya, mapagkunwari. Akala ng ibang mga tao, nakikita, Kristiyano ka. Akala ng ibang tao, nakikita, tao ka ng Diyos. Nagsisimba ka. Or you worship God, or you praise God. Ayun pala, puro pakitang tao lang. Pagkukunwari. Pagkainggit at paninirang puri. Alam mo po yung pagkainggit? Napakasama kong ugali niya. Maraming tao ang napahamak dahil sa inggit. Maraming tao ang napahamak dahil gusto niyang kung anong meron ng kapitbahay niya, meron din siya. At gagawin niya ang lahat ng bagay, magkaroon lang siya. Kahit na mangutang, kahit na yung kakainin na lang, ipambili pa, para meron lang siya. Kung yung kapitbahay niya, merong magandang cellphone, may magandang cellphone, gusto din niya, maganda. See? Nung araw po paliitan na cellphone. Ang unang-unang cellphone ko po na
nagkaroon ako nung araw, nung PLDT, no? PLDT cellphone. Napakamahal po. At ganun kalaki yung cellphone. Parang pangkaskas ng yelo sa laki, no? Pero dumating ang oras, paliitan naman ng cellphone. Buti naman, dumating na sa normal na sukat ngayon. At pag nakita mo meron ganun, meron pang bagong labas na Panasonic, Samsung, Huawei, gusto mo meron ka rin. iPhone, gusto mo meron ka rin. At titiisin mo ang pamilya mo na huwag kumain o kung ano lang ang kainin para makabili ka ng cellphone mo. O titipirin mo ang sarili mo. Totoo, hindi? Totoo! Hindi ba? So sabi niya dito, huwag kang mainggitin. Alisin ang pagkainggit at paninirang puri. Alam niyo po yung paninirang puri, isang bagay na napakasama. Yan po yung character assassination. Ang sabi ng Panginoon, pag ang isang tao ay sinabi mong papatayin mo, pinatay mo na yun sa iyong sarili. See? Hindi mo na kailangan patayin yung tao, pinatay mo na yun. That is a character assassination. Okay? So, alisin po natin ang paninirang puri na gusto mo lang maitaas ang sarili mo, tatanggalan mo sila ng puri sa mapong ugali. Hindi ka anya-anyaya sa Diyos. Kaya sabi ni Unang Pedro, kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. Chapter 2, verse 1. Ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Maliwanag po yan. Verse 2, gaya nga ng sanggol, kayo'y mananabik na sa dalisay na gatas na espiritual. Ano raw ang kaparehas natin? Tayo raw ay parang mga sanggol. Mananabik, saan? Sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Hanggang kailan tayo? Kailangan magtiis at manatili sa ating mga espiritual na bagay, na pananampalataya, hanggang makamtan natin ang ganap na kaligtasan. Saan ba yung ganap na kaligtasan? Hindi po rito sa lupa. This world is not our home. We are just passing through. See? Ito pong mundong ito ay hindi ito ang tahanan. Kapatid, kung nakatira ka ngayon sa isang bahay na mansyon, mawawala yan. Ngayon kapatid, kung nakatira ka sa isang bahay na dampa, hindi rin tirahan yan. Hindi yan ang hinihanda sa atin ng Panginoon upang maging permanenteng tahanan. Ito ay pangsandalian lamang. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ano raw po? Naranasan na natin ang kabutihan ng Panginoon. Sa mga oras pong ito, may pandemic, hindi ka nagkaroon ng virus, kumakain ka pa 3 beses ang araw. Oo, naghihirap tayo. Oo, may kapighatian. Oo, may tinitiis tayo. Pero ang Diyos hindi tayo pinababayaan. Tandaan po natin yan. Kapatid, buhay ka pa hanggang ngayon. Kapatid, wala ka sa ospital. Kapatid, iniingatan ka ng Panginoon. Kanya sabi, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ang lahat po na nangyayari sa atin sa oras na ito at ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon Diyos ay Kanyang kabutihan. Pasalamatan natin, kapatid. Huwag nating ipagbaliwala ang lahat ng kabutihan ginagawa sa atin ng Diyos araw-araw. Paggabi, matutulog ka na lang. At pasalamat ka ba sa Diyos? Pasalamat ka nga eh. Inabot ka ng gabi, buhay ka pa. Kung hindi ka na magising kinabukasan, kung hindi ka na magising sa kinabukasan, anong gagawin? Kanya sabi ni Apostol Pedro, naranasan na ninyo ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Ano pa po ang sinasabi sa atin?
God's Word has life. Ang salita ng Diyos ay may buhay. And it gives life. Ang salita ng Diyos ay may buhay at nagbibigay ng buhay. And nourishes life. We should have appetites for the words of God. Alam niyo po ba yung appetites? Ano pagka wala kang appetite, hindi ka makakain? Wala kang panlasa? Wala kang appetite? Pagka ikaw, kapatid, na wala ng appetite, hindi ka nakakain, patay ka na. Mamamatay ka na. Kanya lang tayo kumakain sa oras na ito at nagugutom at masarap ang ating kain kasapagkat tayo may appetite. Ganyan din daw po sa words of God, sa kanyang mga salita. Magkaroon tayo ng appetites. Ha? For the Word of God, and just like hungry newborn babe, kamukha ng isang batang sanggol na naghahanap ng gatas na puro. Our conditions as God's little children. Ang ating pong kondisyon bilang isang anak ng Diyos na sanggol. Una, this word should teach us humility. Kung tayo po isang sanggol sa ating Panginoon, sa harapan ng ating Panginoon Diyos, may mga bagay po tayo matututunan. Una, ang salita ng Diyos ay magtuturo sa atin ng humility. Ano po ba yung humility? Ito po yung pagpapakumbaba. Pag tayo ay marunong ng humility, then we are a truly child of God. Alam niyo po ang ating Panginoon Kristo, lahat ng humility, ay nasa Kanya. Ano po ba yun? Sorry po, medyo natutuyo ang lalamunan. Ano po ba yung humility ng ating Panginoon Diyos? Iniwan niya ng ating Panginoon Kristo. Iniwan niya kayong kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao, at nabuhay ng kamukhaan po natin. You know, He is God. He is God. Christ is God. He can do everything. Magagawa niya ang lahat ng bagay kung kanyang gugustuhin. But He took upon Himself a humility, pagpapakumbaba, at nabuhay ng kamukha natin. You know, hindi naman dapat na magagano na ating Panginoon sa Kristo eh. Hindi naman dapat na siya ay umabot sa yurakan. Hindi naman dapat na siya ay hindi pakinggan. Kung gusto ng Panginoong Kristo, sapagkat siya Diyos, kung gusto niya lahat ng mga Israelita ay makinig sa Kanya, pwede naman eh. But God gave us the freedom. A freedom to choose between right and wrong. That is a free agency. So, the Word of God taught us to become humble in humility. Okay? Ano pa po? This Word should teach us hope. Itong salita na ito ay kailangan turuan tayo ng palaging may pag-asa. You know, wala po tayong mapupuntahan at makikita na kahit anong aklat na ating basahin na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Basahin niyo na po lahat ng aklat na mababasa niyo. Kaya encyclopedia pa yan. Ha? Kaya yan Word Almanac. Pero wala tayong makikita na yan po ay may itinuturong pag-asa. It is only the words of God na nagtuturo sa atin ng pag-asa. For the grace of God gave us hope for eternal life. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, kapatid, sa buhay na walang hanggan. Sa Matthew chapter 7 verse 11, kung kayo nga bagamat masasama ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Bagamat kayo masasama, pero marunong din kayo magbigay ng magagandang bagay sa inyong mga anak. So ano pa sabi niya rito? Gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na nagbibigay ng mabuting bagay sa mga nagsisihingi sa Kanya? See? Kung ang Ama, ikaw nga, masama, hindi ka naman mabuting tao, masama ka. Pero lahat ng iniisip mo sa ikabubuti ng anak mo at binibigay mo sa mga anak mo ay mabuti. How much more ang Ama natin nasa langit na lumikha sa atin?
Kaya yung bagabag, kapatid, dito sa pandemic, yung bagabag, baliwala yan. Kung titignan mo ang kapangyarihan ng Diyos, itong nangyayari na ito ay baliwala. Why? Because our God is a mighty God. Ano pa sabi rito? Number 3. This word should teach us the right attitudes towards God. Ang salita ng Diyos ay magtuturo sa atin. Ano ba yung right attitude? Towards God. Ang tamang attitude, kalagayan para sa Diyos. Alam mo, pag sinabing attitude, maraming Pilipino sasama ng attitude. Oo, nasasama po ng attitude. Sabi, lockdown. Sabi, merong ECQ, Enhanced Community Quarantine. Pero nasaan ang Pilipino? Nasaan? Nasa kalye. Ano ginagawa? Nagiinuman. Yung iba nga ngayon mga nahuhuli, nagsasyabu, nagdodroga. Yung iba nagpa-party. Ha? Ano sabi? Enhanced Community Quarantine. Nasaan ang Pilipino? Nasaan tayo? Nasa kalye. Anong klaseng attitude yan? Only in the Philippines, sabi nga nila. Ang sama ng mga attitude yan. Pero tayo, mga kapatid na tunay na Kristiyano, hindi po masusumpungan sa atin yan. Dapat hindi masumpungan. Kung ikaw tunay na Kristiyano, sumunod ka kung ano sinasabi ng gobyerno. So, because alam mo ang salita ng Diyos, this word should teach us the right attitude towards God. Kung ikaw ay natatakot sa Diyos, ang salitang ito ay ituturo sa iyo kung ano ang tamang kalagayan mo sa Diyos. Attitude. Attitude. I can judge a person based on his good or bad attitude. Kanya nga tayo may kasabihan. Show me your friends are, and I will tell you who you are. Pakita mo sa akin ng iyong mga kasama at sasabihin ko kung ano pang klaseng tao. Why? Because I can tell your attitude. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Kinakanta natin yan. Naawit natin yan. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Yan po, alam po natin yan. Bakit? Sapagkat ang ating kondisyon bilang maliit, bilang sanggol, ay sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa, the Word of God is our food. Our physical body needs food. Kailangan po natin ang nourishment ng pagkain natin sa araw-araw. Pag hindi ka kumain, manghihina ka. Pag hindi ka kumain, hindi ka uminom, manghihina ka, at ang dulo, mamamatay ka. But the words of God give us food. Yung binanggit ko na yung pagkain sa material na bagay. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay ang mga spiritual na bagay. See? Pag hindi ka kumain ng pagkain spiritual, mamamatay ka rin. Verse 2, gaya ng sanggol kayo mananabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Saan daw tayo? Mananabik tayo. Saan? Sa dalisay na gatas na espiritual. See? So, kung meron physical food, meron din pong spiritual food. Busog ang katawan na physical, gutom ang spiritual, wala po rin. Hindi balanse. Wala rin tayo aabutin. Kailangan, kung busog ang katawan natin physical, mas busog ang ating spiritual na kaisipan. So, our condition as God's little ones, our food, ano pa sabi dito? The word is pure. Ang salita ng Diyos ay puro po na ang mga sanggol ay hinahanap nila ito. So, the new life has been implanted and whilst yet in its earliest stage,
It seeks after the Word of God as a babe, after its mother's milk, and instantly it begins to grow. Nung una raw po, nung tayo ay tumanggap ng bagong buhay, the Word of God is a new life for us. Nagbigay ng bagong buhay sa atin. Hindi pisikal, ngunit spiritual na buhay. Nabago ang iyong isip, nabago ang iyong pagkatao, ang iyong puso. Nabago ka sa isip, sa salita, at sa gawa. On the earliest stage. On the earliest stage, mas maaga na narinig mo salita ng Diyos, mas mabuti. Why? Because you will seek the words of God as a babe. Tiyatanggapin mo ang salita ng Diyos na para kang sanggol. Ngayon, mga kapatid, tanggapin po natin ang salita ng Diyos na para tayo ay mga sanggol. Bakit? Ano ba ang gusto ng sanggol? Di ba? Dede ng dede, milk ng milk. Tayo ganun din po. Habang tayo ay sanggol pa sa Panginoon, gusto nating makarinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ay nagsasabing, hindi na nila kailangan ng salita ng Diyos. Hindi po talaga Kristiyano yun. Hindi po talaga tao ng Diyos yun. Hindi sanggol sa harapan ng Diyos yun. Yun po ay tinatawag na pakitang tao. Marami tayo niyan. The word is nourishing. Alam niyo ba yung nourishing? Nagpapalakas sa atin, nagbibigay sa atin ng tamang sustansya. It nourishes us spiritually. Pinalalakas ang ating mga spiritual na bagay. God has designed a mother's milk as the perfect food for the newborn babies. It will immunize her baby from many illness and nourish her baby for growth. God's word will protect Christians from the many spiritual diseases which abound and nourishes them to grow in the Lord. Ang salita daw po ng Diyos ay nagbibigay sa atin to protect us. Para tayo ay protektahan sa mga bagay na mga spiritual disease. Ano po ba yung mga spiritual disease? Marami po yan. Alam mo kapatid? Alam mo spiritual disease mo. Ako rin po, alam ko spiritual disease ko. Alam ko rin po ang aking kahinaan. Ang aking kalakasan at ang aking kahinaan. At pag dumarating po ang mga bagay na aking kahinaan, humingi ako sa Diyos ng awa. Humingi ako ng tulong sa Diyos na bigyan niya ako ng kalakasan na maiwasan ko ang kahinaan na ito. Sapagkat pag pinabayaan ko ang aking pisikal na katawan na manghina, masasama na rin po ang aking spiritual na kalagayan. So, I ask God a strength. Humingi ako sa Diyos ng kalakasan. Maiwasan ko at malagpasan ko ang kahinaan ito. So it will protect Christians from the many spiritual diseases which abound. Napakarami yan. And nourish them to grow in the Lord. At ito ang nagiging hadlang para tayo ay lumago o malayo sa ating Panginoon Diyos. Number 3, how to create an appetite for the Word. Paano po natin, ano yung appetite? Pagana, no? Paano tayo magkakaroon ng gana sa salita ng Diyos? It is sad when Christians have no appetite for the words of God. Napakalungkot po pagka ang isang tao ay wala pong gana sa salita ng Diyos. Bakit? Probably because they have been eating the wrong kind of food. Baka naman, kanya wala siyang appetite sa salita ng Diyos, ang kinakain niya ay maling salita ng Diyos. Kaya wala siyang appetite. See? Pagka mali nga ang natatanggap mo, mawawalan ka nga na appetite. Kung yung tao na nagsasalita ng Diyos ang titignan mo, mawawalan ka ng appetite. Sapagkat ang tao ay napakaraming problema at napakaraming kapintasan. Huwag mong titignan yung tao nagsasalita ng salita ng Diyos. Ang tignan mo at pakinggan mo ay yung sinasabi niya na nanggagaling sa salita ng Diyos. So,
Maybe, it's a wrong. Mali ang kanyang spiritual food na kinakain. Mali ang iyong mga kasama. Mali ang iyong kinaroroonan. Mali ang iyong tinatahak sa mundong ito, sa mga spiritual na bagay. Anong dapat? You must have a desire. Ano ba yung desire? Kagustuhan, kapatid. One of the most dangerous symptoms is the loss of appetites. It is a danger signal, warning that evil links unseen within. Ulitin ko po. It is the danger signal, warning that evil lurks unseen within, and there is no surer indication of religious disease, declension, and ill health than the cessation of desire for the Word of God. Okay? Put off the evil that clings to you. Tanggalin po natin ang mga bagay na nakakabit sa atin. Kaya nga talikuran ninyo ang mga lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit at paninirang puri. 1 Peter 2:1. So then stop doing anything to hurt others. Don't lie anymore. And stop trying to fool people. Don't be jealous or say bad things about others. English version po. Rid yourselves then all of the evil. No more lying or hypocrisy, jealousy, including insulting languages. See? So yun po ang sabi sa atin. So pag patuloy po natin ang ating pag-aaral, no? Nakikinig po ba kayo? May natutunan po ba kayo? I hope so. Malice. No? Ang next is malice. Ano po ba yung malice? Malisya sa Tagalog. A desire to harm others or to see others suffer. Yun po ang malisya. Gusto mong masaktan yung iba. O gusto mo yung iba makita mo naghihirap. Sama ng malisya mo, kapatid. Pagka sinasabi mo, mamatay ka na sana. Ang sama ng malis mo. It is, bukan ng bibig natin yan, di ba? Sama ng malisya mo. To cause pain, injury, or distress to another. Ito ay nagbubunga ng pain. Ano ba yung pain? Sakit, injury, distress, kalungkutan, kapigatian sa ibang tao. Malis. Ephesians chapter 4 verse 22, ito po ang sabi ni Apostol Pablo. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ayon sa kahalayan ng at pandaraya. Verse 23, at kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ganda po na sinabi ni Apostol Pablo sa mga tiga-Epeso. Ang mga tiga-Epeso po is a congregation of Christians in the place of Ephesus. Nangaral po ron si Apostol Pablo. Ang sabi niya, at kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Verse 25, kaya nga itakwil na natin ang kasinungalingan at magsabi tayo ng katotohanan, ang bawat isa sa atin at sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Kayo'y mga gagalit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ni bigyan daan man ang diablo. Alam niyo po, pagka tayo nagagalit, no? Yan po ay ginagamit ng diablo para tayo ay magkasala. Sabi po ni Apostol Pablo, huwag niyong hayaang lumubog ang araw na ikaw ay may galit. Kaya ako po nung araw, matindi ako magalit eh. No?
napag-aralan ko na pag ako nagalit ngayon, maya-maya wala na. At sinisiguro ko, yung galit ko, ay hindi ako nagkakasala. At kung ako'y nagkasala, hihingi po ako ng kapatawaran sa Diyos. Yun po yun. Hindi masama magalit, huwag ka lang magkasala. Ang Panginoon Kristo, nagalit, nung ginawang tindahan ng kung ano-anong merchants, ang templo ng kanyang ama, tinumba niya. Hinagupit niya. Yung mga nagtitinda, nagalit. Pero tayo, sabi niya, Apostol Pablo, huwag natin hayaan ang ating galit ay lubugan ng araw. Ang pagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Bagkos maghanap ng marangal na ikabubuhay upang siya'y maging maibigay sa nangangailangan. Huwag kayong magsalita ng anumang masama, kundi lagi ninyong sikapin na ang sinasabi ninyo'y makabubuti at angkop sa pagkakataon upang makinabang ng biyaya ang nagsisipakinig. See? Sabi niya, sikapin na natin na magsalita na kung ano ang mabuti. Okay? Angkop sa pagkakataon. Alam nyo, maraming tao na salita lang ng salita, hindi alam kung ano sinasabi. Hindi alam kung nakakasakit ng tao. Salita lang ng salita. No? Salita lang ng salita. Meron akong kilalang Kristiyano, no? Kapatiran, may nagsasalita sa harapan. Siya rin salita ng salita sa likod. Kinokontra niya lahat yung sinasabi ng nasa harap. Gumagawa siya ng sarili niya chismisan doon sa likod. Which is wrong. Wrong attitude. Masama na ugali. So, buti naman po ngayon, nagbago na. Nagbago na po ngayon. Nakita ko at na-observe ko. Verse 30, Ephesians chapter 4, verse 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkakatubos. Okay? Alisin sa inyo ang lahat ng masamang loob, puot at galit. Huwag kayong mambubulayaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kanyang kapwa. At magandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, mga mapagpatawad kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. So yung malis, masama. Masama yung malis. Yung po, pinaliwanag sa atin. Now, next is deceit. Alam niyo po ba yung deceit? It means to tell someone something that isn't true. Pandaraya. Sinasabi sa iyo, ganito, hindi naman pala totoo. Ito po yung mga false witness. Meron tayo ngayon mga fake news, no? That is deceit. Fake news. Hindi totoo ang sinasabi. So that you trick or mislead them. Para makuha mo yung mga tao maniwala sa iyo. You mislead them. Sasabihin mo, ito tama, hindi naman pala. Sasabihin mo, ito salita ng Diyos, hindi naman pala. Ito salita ng Diyos, binaliktad mo naman pala. Ito salita ng Diyos, binaluktot mo naman pala. Ito salita ng Diyos, pinaliko-liko mo naman pala. Pinaniwala mo silang ito salita ng Diyos, pero hindi naman pala ito ang tunay na katotohanan. Marami pong ganyan. Kanya katakot-takot ang reliyon. No? Na kung ano-anong makikita mong sekta sapagkat kanya-kanya silang baluktot at maling paggamit sa salita ng Diyos. So, it involves having ulterior motives in your communication. See? Yung pag nagsasalita ka na, akala mo totoong-totoo, akala mo tunay na tunay, hindi naman pala. That is deceit. Pandaraya. Hypocrisy. Marami po tayong Pilipino, mga hypocrite na. Kayo ba is one of the hypocrite? Alam po, sabi ng Panginoon, kayo mga hipokrito. Alam mo, ang Panginoon, nagsasalita rin po ng pag-share
nagsasabi ng katotohanan. Sinasabi po niya, kayo'y mga hipokrito. Pagka po sinabi hipokrito, ano po ba ibig sabihin nun? It comes from a word meaning to wear a mask. Para ka merong mask. No? Hipokrito ka. Hindi ka naman yung talaga. Naglalagay ka ng isang maskara. And refers to the many ways we can project a false image to people. Hipokrito ka. Meron kang maskara. Sinasabi mo ito, ang ganito, ganyan, ganyan. Hindi naman pala. Kung pakitang tao ka lang sa ibang tao. Judas' act of concealing treachery beneath the garb of friendship. Alam mo si Judas Iscariote po, ang sabi rito, yung kanyang ginawa, ikinunsil niya yung treachery niya. Ano ba yung treachery? Pandaraya niya. Beneath the garb of friendship. Sa likod ng pagiging kunyari, apostoles siya at kaibigan ng ating Panginoon Kristo. See? So makikita po natin yun. Yun ang ugali ni Judas. Hipokrito. Kapatid, hipokrito ka ba? Sagutin mo lang yan sa sarili mo. If you are, then you repent. Ask for forgiveness. And don't be hypocrite. Be a good Christian. Envy. Envy, it means being jealous of another person or other things. It was the motive behind the crucifixion of Jesus. The religious leaders were envious of His popularity. Mark 15, verse 10. Yan po, yung envy, yung kainggit, pagkainggit. Yan po ang mga naging kasalanan at nagtulak sa ating Panginoon Kristo na mapako sa krus. Dahil yung mga religious leader during that time, yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, yung mga saserdote, yung mga Sanhedrins, yan ang nagpapako at pumatay sa ating Panginoon Kristo. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay napaka-popular sa kanyang pangangaral. Nagselo sila, kinaingitan nila, pinapatay nila ang ating Panginoong Diyos. Envy is a desire for some privilege or benefits that belongs to another with resentment that another has it and you don't have it. Naiingit ka kasi ito yung gusto mo o pribileyo o benepisyo na nasa ibang tao na gusto mo, mapa sa iyo. Wala naman sa iyo. Kapatid, pag ikaw ba nasa hanap buhay, meron ka bang kinaiingitan na kasama mo sa hanap buhay? Ikaw ba ay naiinggit sa mga bagay na nangyayari sa kapwa mo, pero hindi nangyayari sa iyo? Nangyayari ba sa iyo? That's envy. Masama yan, kapatid. Okay, ano pa? Slander. Ano ba slander? This word means to speak against someone. Of course, it often goes with deceit. The slanderer says nice thing to the person face to face, but disparaging things behind his back, with the motive of making himself look good in everyone else's eyes. No? Ito yung slanderer. Sa harapan niya, siya sabi maganda, pagtalikod, pangit na. No? Sinisiraan ka na. So, put off the evil things that clings to you. Tanggalin po natin ang mga bagay na nakakabit sa atin. Sa ating spiritual, sa ating mental, sa ating pagkatao. Remember that your growth depends on your feeding on the words of God. Tandaan po natin, ang paglago mo sa iyong pananampalataya, depende sa pagtanggap mo sa salita ng Diyos. Stimulate your desire by the past enjoyment. Stimulate your desire. Pamalagin po natin yung ating desire, no? Na palagi tayong may appetite sa salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Psalms 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man
who trust in Him. Ano po sabi? Sa Psalm 34 verse 8, taste, tikman natin, and see, tignan natin, that the Lord is good, na ang Diyos, ang Panginoon, ay mabuti. Blessed is the man who trusts in Him. Pinagpala ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. When Christians are growing in the world, pag ang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano lumalago sa kanyang mga salita, they are peacemaker, not troublemakers. And they promote the unity of the church. See? Ang mga tao raw po, ang mga Kristiyano na lumalago sa salita ng Diyos, peacemaker. Tigagawa ng kapayapaan. Hindi sila troublemaker. And they promote the unity of the church. At kanilang pinakikita ang pagkakaisa sa kanyang simbahan. Ito po ang ating pag-aaral sa hapon na ito. At sana po ay marami tayong natutunan sa lesson 9, longing for the pure milk of the words of God. From 1 Peter chapter 2, verse 1 to 3. Mapagpalang araw po sa inyo. Ito po si Brother Dave, nakikiusap, nagsasabi sa inyo, you tune with my channel sa YouTube and the way to eternal life. Sana po, ang araw na ito ay isang araw ng pagpapala sa inyo at ang mga narinig at natutunan sa araw na ito. Ang salita ng Diyos ay kailangan lumago sa atin. Long for the words of God. Lagi nating hanapin ang salita ng Diyos. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain tayong lahat. This is Brother Dave. Maraming salamat and God bless you all.